be no dawn for men. To war! March to Hell's Deep! Welcome sa Wantamad Recap. Ngayon ibubod natin ang 2002 epic fantasy adventure film na pinamagatang The Lord of the Rings: The Two Towers. Spoilers ahead, watch out and take care. Nagbukas ang eksena ng Two Towers sa pagbisita sa napaka-intense na kumprontasyon ni Gandalf laban sa Balrog sa tulay ng Khazad-dûm. Sa eksenang ito, makikita natin ang malinaw na perspektibo ni Gandalf kung paano niya hinarap ng walang takot ang ancient demon na Balrog, habang nahuhulog sila sa walang tiyak na kalaliman. Pagkatapos nun lumipat ang eksena kay Frodo na kagigising lang sa kanyang panaginip. Siya at si Sam ay nakikipagsapalaran sa mabatong bundok ng Emenmol. Naglakbay sila araw at gabi, pero ang kanilang determinasyon ay nauwi sa wala nang sila ay maligaw. Nang maglaon ang nilamon ng kadiliman ang lugar, ang natutulog na si Frodo at Sam ay biglang inatake ng nilalang na dating may hawak ng One Ring na si Gollum. Dala ng pagkahumaling niya sa One Ring, inatake niya si Frodo nang walang humpay. Nagpambuno silang tatlo at si Gollum na tila may pusong walang kibo, ay hindi nagpaawat makuha lang ang singsing kay Frodo. Ngunit sa huli ay nagawa rin siyang mapasuko ni Frodo. Sumunod gumamit si Sam ng tali para gapusin si Gollum. Ngunit dahil sa higpit ng pagkakatali, labis na nasasaktan si Gollum kaya walang tigil ito sa pag-iyak, na siyang ikinairita naman ni Sam dahil sa posibleng maka-attract ang ingay nito sa mga orcs. Si Frodo na kahit papano may simpatsya sa nilalang, ay nahinuha nito kung bakit ganun na lamang ang pagkahumaling ni Gollum sa singsing dahil ganito rin ang nararanasan niya. Dahil dito nauwi sila sa kasunduan na papakawalan nila si Gollum kung tutulungan sila nitong ituro ang daan patungo sa Black Gate ng Mordor. Habang nagpapatuloy, si Gollum ay tila mayroong dalawang katauhan kung saan nakikipagdebate ito sa kanyang sarili, na kalaunan ay bigla na lang itong naglaho. Lumipat ang eksena sa malawak na kapatagan ng Rohan. Ang mga Uruk-hai ay patuloy na sumulong dala ang dalawang bihag na si Merry at Pippin, at sa kabilang banda naman sinusundan sila ni Aragorn, Legolas at Gimli. Sa 3 araw na walang humpay na paghahanap, nahinuha ni Legolas na ang destinasyon ng mga hobbits ay patungo sa Isengard, ang stronghold ng White Wizard na si Saruman kung saan patuloy nitong pinapalakas ang sundalo ng Uruk-hai sa ilalim ng utos sa kanya ng Dark Lord na si Sauron. Sa parehong sandali, ang hukbo ng Mordor ay naghahanda na rin sa ilalim ng mapagmatsyag na mata ni Sauron. Sa gitna ng panganib na ito, ang estado ng Rohan ay medyo delikado dahil ang pinuno ng Rohan na si Theoden ay kasalukuyang nababalot ng masamang mahika na kagagawan ng kanyang katiwala na si Grima Wormtongue na palihim na nasa serbisyo ni Saruman. Dahil dito ang mga nasasakupan ng Rohan ay unti-unting ginagambala ng mga orcs at masasamang tao sa ilalim ng utos ni Saruman. Naging matindi ang kaguluhan sa buong kaharian ng Rohan na kung saan humantong pa sa pagkamatay ng nag-iisang anak ni Theoden. Nagkaroon ng kumprontasyon sa pagitan ng pamangkin ni Theoden na si Eomer at Grima. Naghihinala si Eomer kay Grima sa pagiging kasabwat nito kay Saruman at sa pagnanasa nito sa kapatid niyang si Eowyn. Dahil dito, ipinatapon ni Grima si Omer sa labas ng kaharian. Sa kabilang banda, patuloy ang paghahabol ng tatlo sa bakas ng mga Uruk-hai. Nang mapagod na ang mga Uruk-hai sa pagsapit ng dilim, nagpasya muna silang magpahinga sa tabi ng gubat. Nagtalo-talo ang mga Uruk-hai dahil naubusan na sila ng pagkain, kaya isang Uruk-hai ang nabaling ang atensyon sa dalawang hobbit na sinasabing sila ay mga sariwang laman na pwedeng kainin. Ngunit pinigil sila ng kanilang leader at sinabi na kailangan nilang madala kay Saruman ang dalawang hobbit na buhay at walang gasgas. Ngunit dahil sa sobrang gutom, nagkaroon ng mainit na tensyon sa pagitan ng mga Uruk-hai na nauwi sa kaguluhan. Sinamantala ng dalawa ang pagkakataon na tumakas pero nahabol sila ng isang orcs. Ngunit sa kabutihang palad, dumating ang hukbo ni Eomer at pinatay ang lahat ng mga Uruk-hai. Kinabukasan nasalubong ng tatlo ang hukbo ni Eomer.
Tinanong ni Aragorn kung may nakita ba silang hukbo ng mga Uruk-hai, tugon ni Eomer na pinatay na nila ito kagabi. Tanong muli ni Aragorn kung may napansin din ba silang dalawang hobbit, pero sa pagkabigla niya sinabi ni Eomer na inubos nila silang lahat at sinunog ang mga labi. Dahil dito nagmadali ang tatlo sa pinangyarihan at tumambad sa kanila ang tumpok na labi ng mga Uruk-hai. Ngunit napansin ni Aragorn na nagawang makatakas ng dalawang hobbit patungo sa kagubatan ng Fangorn. Samantala sa liblib na lugar ng Fangorn Forest, si Merry at Pippin pala ay hinabol pa rin ng isang orcs, pero sa di inaasahan ay sinagip sila ng Treebeard, isa sa mga ancient ents. Pagkatapos sumakay ang dalawa sa Treebeard at sinabi ng Treebeard na dadalhin niya raw sila sa White Wizard. Balik ang eksena kina Frodo kung saan patuloy na ginabayan ni Gollum ang kanilang daan. Binagtas ni Frodo at Sam ang Dead Marshes, kung saan ang mga kaluluwa ng fallen warriors noong Second Age ay gumagambala pa rin sa katubigan. Nahikayat si Frodo ng espiritu mula sa tubig kaya nahulog siya, mabuti na lang nasagip siya ni Gollum. Kalaunan sa gabing yun, sa oras ng mataimtim na pag-uusap ni Gollum at Frodo, pinaalala ni Frodo kay Gollum ang pangalang Sméagol, na nagudyok kay Gollum na maalala nito ang nakaraang buhay at pagkakakilanlan. Pero bigla silang nag-ambala mula nang marinig nila ang nakakakilabot na atungal ng mga Nazgul. Si Frodo ay muling naliligalig sa kapangyarihan ng singsing habang tinatawag ito ng Nazgul. Sa kabutihang palad nagawa nilang makapagtago agad sa ilalim ng puno, at ang Nazgul na nakasakay sa dragon ay nilisan na rin ang lugar. Balik sa grupo nila Aragorn na patuloy na binaybay ang kagubatan ng Fangorn, na bahala sila nang maramdaman ni Legolas ang presensya ng White Wizard. Ngunit nabaling ang kanilang pag-aalala ng mapagtanto nilang ito pala ay walang iba kundi si Gandalf, gayunpaman siya ay nag-transform at nagpakilala sa grupo bilang Gandalf the White. Ikinwento niya ang kanyang pakikipagsapalaran sa Balrog, kung saan ang kanilang tunggalian ay umabot sa tugatog ng Zirisagil. Upang ipagpatuloy ang kanilang journey, tinawag ni Gandalf ang kanyang kabayo. Pagkatapos nagpasya silang magtungo sa Edoras, nakahandang kumprontahin ang korupsyon na nagaganap sa kaharian ng Rohan. Sa malawak na kagubatan ng Fangorn, iningatan ng Treebeard ang dalawang hobbit hanggang sa napagod ang mga ito at nakatulog. Sa kabilang banda naman, sa wakas nakarating na sina Frodo sa Black Gate ng Mordor. Namataan nila mula sa malayo ang mga gwardya. Isang batalyon ang nagmamarcha papasok sa loob ng Mordor. Sa kasamaang palad nahulog si Sam dahil sa katangahan na nakapukaw naman ang atensyon ng isa sa mga sundalo. Mabuti na lang sa tulong ng magical cloak na ibinigay sa kanila ni Galadriel, ginamit ito ni Frodo upang hindi sila mapansin ng sundalo. Nagdesisyon silang magmadaling pumasok sa tarangkahan, ngunit pinigil sila ni Gollum, at inihayag niya ang alternatibong ruta na mas kaunti ang panganib. Ngunit si Sam ay may duda pa rin kay Gollum. Subalit napansin ni Frodo ang natitirang katauhan ni Sméagol kay Gollum kaya pumayag siya sa mungkahi ni Gollum. Sa wakas nakarating na sina Gandalf, Aragorn, Legolas at Gimli sa Golden Hall of Medusa. Kinumpiska ng mga gwardya ang kanilang armas maliban sa tungkod ni Gandalf. Pagpasok sa loob, tumambad kay Gandalf ang malalang sitwasyon ni King Theoden at nahinuha niya agad na ang hari ay nasa ilalim ng spell ni Saruman. I will draw you. Si Theoden nga ay muling bumalik sa dati nang mawala sa kanya ang spell. At dahil napagtanto ni Theoden na ang kanyang katiwala na si Grima ay isa palang traidor, pinatapon niya ito sa kaharian sa halip na patayin. Pagkatapos hinanap niya ang kanyang anak ngunit nagulantang siya sa nalaman na ito ay patay na labis niyang ipinagdalamhati. At nang marinig niya mula kay Aragorn ang nagbabadyang panganib sa posibleng paglusob ng mga orcs, nagpasya siyang i-evacuate ang kanyang mamamayan sa fortress ng Helm's Deep. Pinagbilinan ni Gandalf si Aragorn na protektahan nila ang mamamayan ng Rohan na lilikas patungong Helm's Deep, habang siya naman ay hahanapin ang hukbo ni Eomer upang ipaalam na gumaling na ang hari,
at nangako na susunod sila sa Helm's Deep sa loob ng 5 araw. Sa kabilang banda, binalita ni Grimm kay Saruman ang tungkol sa kaharian ng Rohan na planong lumikas at magkubli sa Helm's Deep. Dahil dito agad nagpadala si Saruman ng mga sundalo para atikihin ang mga lumilikas. Sa ibang lugar, patuloy ang paglalakbay ng mamamayan ng Rohan patungo sa ligtas na lugar. Ngunit sa di inaasahan, inatake sila ng mga orcs. Nagbili ng hari kay Eowyn na pangunahan nito ang mga tao na lumikas patungo sa Helm's Deep. Pagkatapos hinarap nila Aragorn at hukbo ng Rohan ang mababangis na orcs na nakasakay sa warg. Sa gitna ng tensyon, kumapit si Aragorn sa tali ng warg subalit nabuhol ang pagkakatali sa kanyang kamay dahilan para siya ay kasamang mahulog sa bangin. Natalo nga nila ang mga kalaban at hinanap ni Legolas si Aragorn. Nakita ni Legolas ang kwintas ni Aragorn sa isang orcs na nagsabing patay na si Aragorn. Gayunpaman hindi basta naniwala si Legolas at nahinuha nilang marahil na hulog si Aragorn sa ilog. Sa kabilang banda, nakarating ng matiwasay ang mamamayan ng Rohan sa Helm's Deep. Ilang saglit pa ay dumating na rin ang hukbo ng Rohan kasama ang hari, pati si Legolas at Gimli. Samantala narating na rin ni Merry at Pippin ang lugar ng Isengard sa tulong ng Treebeard. Namataan din nila mula sa malayo ang napakalaking hukbo ni Sauron at Saruman na patungo sa Helm's Deep. Si Aragorn ay dinala ng alon sa pangpang. Natagpuan siyang sugatan ng kanyang kabayo at pagkatapos isinakay siya. Sumunod na eksena, sa lugar ng Rivendell, tinututulan ni Lord Elrond ang pagmamahala ni Arwen at Aragorn. Sinabi niya sa anak na kahit magtagumpay man si Aragorn sa digmaan, sa bandang huli ay masasaktan pa rin siya dahil mamamatay ito sa katandaan na hindi tulad nilang mga immortal. Sumangayon naman si Arwen sa opinyon ng ama. Samantala, patuloy na naglakad ang mga sundalo ni Saruman para lipulin ang lahat ng kaharian kabilang na rin ang kaharian ng mga elves. Sa loob ng kuta ng hukbo ng Gondor, nalaman ni Frodo na si Faramir pala ay kapatid ni Boromir, at nalaman naman ni Faramir na kasama sa Fellowship of the Ring ang kapatid niya na kasama ni Frodo at Sam. Mas may tiwala ang ama nila kay Boromir kaya't ito ang ipinadala niya sa konsehong ginanap ni Lord Elrond, upang nakawin na rin ang One Ring na magbibigay sa kanila ng kapangyarihan laban kay Sauron. Kalaunan natagpuan ni Faramir si Gollum na naliligo sa pinagbabawal na talon, kaya dinakip nila ito. Ininteroga ni Faramir si Gollum at sa mga puntong ito nalaman na ni Faramir na nasa pag-iingat pala ni Frodo ang One Ring. Dahil dito ipapadala ni Faramir sina Frodo sa Gondor upang patunayan sa ama niya na maaasahan din siya tulad ng kapatid niyang si Boromir. Sa kabilang banda, natanaw ni Aragorn ang hukbo ni Saruman. Agad siyang bumalik sa hari para ipaalam ang papalapit na puwersa ng mga orcs na binubuo ng humigit kumulang 10,000 mandirigma. Nagulat ang hari sa narinig pero wala siyang ibang choice kundi makipaglaban sa kabila ng maliit na bilang ng kanyang hukbo. Inutusan ng hari ang lahat maging matanda o kabataan na ihanda ang kanilang sarili para sa paparating na digmaan. Ramdam ng buong mamamayan ang takot sa pagkaalam na wala silang pag-asang manalo. Gayunpaman naghanda pa rin sila para makamit ang kaunting pag-asa. Dumating na ang panahon para magkaisa ang buong hukbo ng Rohan laban sa kasamaan. Bigla silang nakarinig ng tunog ng trompeta at napagtantong hindi ito nagmumula sa kalaban. Ito pala ay ang hukbo ng elves na dumating para tulungan ang Rohan na dati na rin nilang ginawa. Pagkatapos pumosisyon na sila sa harap habang hinihintay ang libo-libong hukbo ni Saruman. Sinimulan nila ang laban sa pagpapaulan ng mga palaso sa kalaban. Sa dami ng mga orcs, nagawang makaakyat ng mga ito sa pader. Unti-unting nalalagas ang bilang ng magkabilang panig. Nagawang pasabugan ng mga orcs ang makapal na pader ng kastilyo na nagbigay daan sa mga orcs upang makapasok sa loob ng kastilyo. Nasugatan si Aragorn mula sa pagsabog. Sinugod ni Gimli ang papalapit na orcs kay Aragorn na sugatan. Bumangon si Aragorn sabay sigaw sa mga elves at walang takot nilang kinumpranta ang mga kalabang orcs. Sa pagpapatuloy ng labanan, sa kasamaang palad na patay ang leader ng mga elves habang nakikipaglaban. Siniguro naman ng hari na walang makakapasok sa tarangkahan habang si Aragorn at Gimli ay sumugod sa labas para pigilang makapasok ang mga kalaban. Ginawa nila ang lahat upang hindi tuluyang makapasok ang mga orcs sa iba pang parte ng kastilyo. Samantala,
Habang naglalakad ang Treebeard bitbit sina Merry at Pippin papuntang Isengard, napansin nilang maraming pinatay na puno si Saruman sa paligid. Dahil dito labis itong ikinagalit ng Treebeard kaya umatungal siya ng malakas para tawagin ang kapwa puno upang salakayin si Saruman at mga sundalo nito sa Isengard. Balik sa digmaan, sa kasamaang palad na okupanan ng mga kalaban ang halos kalahati ng kastilyo kaya inutos ni Aragorn na itakas ang mga babae at bata sa bundok. Pagkatapos ipinagpatuloy na nilang labanan ang libo-libong sundalong orcs. Ilang saglit pa, dumating si Gandalf kasama ang hukbo ni Eomer upang tulungan ang kaharian ng Rohan at mailigtas ang mga mamamayan nito. Sa kabilang banda, narating na ng grupo ni Faramir ang Gondor kasama si Frodo at Sam. Ngunit sa mga sandaling ito inaatake naman ng sundalo ni Sauron ang kaharian. Nakiusap si Frodo na bayaan na silang magtungo sa Mordor upang sirain na doon ang One Ring. Ngunit hindi nakinig si Faramir at sinabing dalhin na silang dalawa sa kanyang ama na naghahangad ng One Ring. Dahil dito ibinunyag ni Sam kay Faramir na nabaliw at namatay ang kapatid niyang si Boromir dahil sa labis na pagkahumaling nito sa One Ring. Ilang saglit lang ay dumating ang mga Nazgul kaya't nagpulasan silang lahat. Sa Isengard, napaligiran ng mga buhay na puno ang buong kuta ni Saruman. Inatake nito ang mga sundalo at sinira din ang mga istruktura na pagawaan ng sandata at orcs. Bumalik ang eksena kay Frodo, na isusuot na sana ang One Ring sa harap ng Nazgul. Mabuti na lang napigilan siya ni Sam sa saktong oras at pagkatapos pinana ni Faramir ang dragon sa leeg. Sa kabilang banda naman ay napagtagumpayan ng hari, grupo ni Aragorn at hukbo ni Gandalf, laban sa ipinadalang libo-libong mandirigma ni Saruman at ni Sauron. Umatras ang mga kalaban patungong kagubatan. Ngunit hindi rin sila nakaligtas doon dahil inatake sila ng mga buhay na puno. Napagtanto na ni Faramir ang kapahamakang dulot ng One Ring na siya ring naging dahilan sa pagkamatay ng kuya niyang si Boromir. Kaya dahil dito hinayaan niya na si Frodo at Sam na ipagpatuloy nila ang kanilang misyon na sirain ang One Ring sa pamamagitan ng paghulog nito sa umaapoy na bundok ng Mount Doom kung saan dito rin ito nilikha. Itinuro niya ang daan palabas ng Gondor papunta sa Mordor. At dito na po nagtatapos ang The Lord of the Rings: The Two Towers.